Pakinggan niyo ang mga mabuti kong sasabihin sa inyo. Dahil sa oras na ito, ibabahagi ko kung paano ko hinarap ang panganib ng cancer sa atay at kung paano ako tuluyang gumaling sa loob lamang ng isang buwan. Lagi kong binibigyan pansin ang pananatili ng malusog na kaugalian sa pagkain, pagsasanay ng isang siyentipikong pamumuhay at regular na pagsusuri ng medikal 2 beses sa isang taon. Hindi ko kailanman inakala na magkakasakit ako ng malubha dahil lagi kong inaalagaan ang aking kalusugan. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay tunay na nangyari. Sa loob ng 6 na buwan hanggang sa isang taon, wala akong naramdaman upang maging seryosong sintomas at medyo mahirap kailanman kung mga magkakaiba. Ngunit sa kailanman, nagsimula akong makaranas ng madalas na pananakit sa itaas ng bahagi ng aking tiyan. Maging ang pakiramdam ko, pagkapagod at kakulangan ng enerhiya. Sa pagkakataong iyon, nagpa-check up ako at ako ay natanggap na resulta na halos makabagsak sa akin na na-diagnose ako ng may F3 cirrhosis at may panganib na magdulot ng cancer sa atay ay umabot na hanggang 95%. Ang F3 stage ay cirrhosis ay karaniwang napakahirap gamutin at mahirap itong panumbalik sa normal. Ang pinakamainam na maaaring mangyari ay ang mapigilan ang paglala ng fibrosis sa atay. Kasabay nito, ang pagnanaan ng atay ay humihina at ang kakayahan ng katawan ay mag-detoxify ng mga lason at umabari ng magiging sanhi ng pag-ipon ng mga lason sa katawan at unti-unting paghihina nito sa paglipas ng panahon. Sa simula ng aking paggamot, kinailangan kong gumamit ng napakaraming gamot, mga gamot para sa pag-iwas ng pamumuo ng dugo, mga gamot na nagpapalakas ng paglabas ng apdo, intravenous, branched-chain amino acids at albumin, mga diuretic. At dumating na kinakatakutan ko, ang katawan ko ay nagkaroon ng serye ng mga side effects tulad ng sakit ng ulo, pagkahilo, pagduduwal at pagpantal sa balat. Unti-unti ang mga gamot ay hindi na epektibo sa akin. Nagpakita ng mga senyalis ng katawan ko na hindi ito tinatanggap at hindi na sinisipsip ang mga gamot para sa sobrang paggamot. Dahil sa mahabang panahon, kaya't nagkaroon ako ng resistance sa mga gamot. Ang mga pananakit ng tiyan ay lalong lumala at tumalas kahit na mga inadjust ko na ang aking mga gawi sa pagkain at pamumuhay. Walang senyales ng pagbuti ang aking kalagayan at pananakit lamang ng aking mga natitirang pagkakataon. Una, kailangan kong magpa-transplant ng atay. Ngunit upang magawa ito, kailangan kong makahanap ng bagong atay na akma sa aking katawan. At ang gastos nito ay napakamahal. Halos hindi ko kayang bayaran. Ipagpatuloy ang mga inom ng gamot, gaya ng ginagawa ko ngayon. Ngunit tiyak na haharapin ko ang cancer na atay. Nawalan na talaga ako ng pag-asa. Hinihintay na lamang na dumating sa akin ang sakit na cancer. Bagsak ang aking espiritu. Hindi na makakain ng maayos at hindi makatulog ng payapa. Ang aking katawan ay lalong nangihina. Nawalan ako na hanggang 10 kilo. Kapag iniisip ko ang aking asawa at pamilya, nalulungkot ako. Kung may mangyari man sa akin, sino ang mag-aalaga sa aking asawa at mga anak? Akala ko tapos na ang lahat para sa akin. Akala ko natapos na ang lahat para sa akin. Ngunit dumating ang isang magandang pagkakataon. Isang kaibigan ko na doktor sa Amerika ang nagrekomenda sa akin na gumamit ng isang organic na therapy na purong gawa sa halaman na lubos na naiiba ang mga antibiotic na ginagamit ko noon. Pakinggan ninyo ang mabuti ang sasabihin ko. Dahil sa oras na ito, binabahagi ko kung paano ko hinarap ang panganib na cancer sa atay at kung paano ako tuluyang gumaling sa loob lamang ng isang buwan. Hindi Western medicine, walang side effects, ganap na ligtas, isang natural na suplemento makikita ninyo rito. Pohepta Plus milk na espesyal na ginagamit para sa mga sakit sa atay. Araw-araw, iniinom ko ng 2 baso ang Pohepta ng 15 minutes bago kumain. Pinagpapatuloy ko ang pag-inom nito sa loob ng 2 linggo na isang milagro at 2 nangyari. Pagkatapos ng 7 araw, hindi na ako nakaramdam ng pagkapagod at ang kutis ko ay hindi na maputla. Tulad ng dati, parang ang mga lason ng katawan ko ay ganap na naalis at pakiramdam ko ay na-refresh at magaan. Pagkatapos ng 2 linggo, nagpa-check up ako at ang resulta ay pinakita sa aking mga liver enzymes at bumaba ng malaki ang mga pinsala sa atay ko at nakabawi ng 60 to 70%. Maging ang mga doktor ay labis na nagulat sa resulta ng aking pagsusuri. Sa totoo lang, ito ay isang himala para sa akin. Pagkatapos ng 1 buwan na paggamit nito, ako ay ganap na gumaling at narito ang aking resulta ng follow-up. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpapakita ng walang likido sa tiyan,
bumaba ng normal na antas ng liver enzymes ko at ang paggana ng aking atay ay nakabawi ng 85%. Sa buong nakaraang taon, hindi ko pa nararamdaman na kasing lakas ko, kasing tulad ng ngayon. Totoo ng pagkatapos maranasan ang sakit, mas nagiging mahalaga ang buhay para sa atin. Ang payo ko sa lahat ay panatilihin ang malusog at gawing pagkain ng pamumuhay. At higit sa lahat, bigyan ng pansin ang iyong kalusugan. Mas mainam ang kalusugan kaysa paggamot. Pakiramdam ko ako ay bumalik sa edad na 20 at ngayon araw-araw na akong tumatakbo ng 5 kilometro upang mapanatili aking kalusugan.